Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa muli pong pagbabalik ng OG Eat Bulaga page sa kanilang pagla-live. Grabe mga Kadabarkads, sobrang nagulat po ang mga manunood kasi nakita nila na naka-live din po itong Eat Bulaga page na merong 19 million followers. And active na ito ngayon. Katunayan po niyan bago po sila mag-live kahapon, pinalitan na po nila yung cover picture nila, ang nakalagay na po ay Eat Bulaga. So bali dalawa po yung pinagla-livean po nila sa Facebook, yung Eat Bulaga po na 19 million followers at yung TBJ po na page. So bali iilan pa lamang po yung nakakaalam na nagbalik na po sa pagla-live itong Eat Bulaga na main channel po nila sa Facebook. Kaya naman inihikayat ko po ang lahat na manood din po tayo dito po sa Facebook page ng Eat Bulaga. And marami nga po ang nag-welcome back no dito po sa page ng Eat Bulaga. And also congratulations din sa Tito Vic and Joey dahil nakuha po nila yung totoong kanila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa naging bakasyon po ni SQ Jean Drilon. Dito po yan sa Batangas na kung saan struggle is real nga po sa kuryente, sa internet. Kaya kung inyong napapansin dito, nagpiso wifi na lamang po siya, naghulog po siya ng coins doon po sa piso wifi. Tapos trinay niya pong kumunik. Ilang araw na po kasing wala atang internet plus wala pong ilaw or kuryente dito po sa kanilang baryo. So ganyan po talaga madalas sa probinsya mga Kadabarkads, pero masaya naman po sa probinsya unlike po sa city na talaga namang magulo. 'Di ba? Okay na dito sa probinsya na kahit walang kuryente, walang internet, at least masaya naman at payapa ang inyong buhay. Samantalang, Ma'am Christina Ignacio naglabas po ng statement para po yan kay Garaganda na kung saan ay namaalam na po dito sa mundong ibabaw. Sabi nga po ni Ma'am Christina, with heavy hearts, the Geromantics Global family remembers a dear member who will always hold a special place in our hearts. Thank you for sharing your time, love, and support with Jerome through all his concerts and unforgettable moments. Your presence, smiles, and dedication meant so much to the whole family. You may be gone, but your memories and love for the music will stay with us forever. Rest in peace and thank you for being part of the journey. So nakakalungkot mang isipin mga Kadabarkads, pero na maalam na po talaga si Ma'am Garaganda na kung saan napakabait po na miyembro ng Geromantics at talagang all-out support po yan sa mga concert, sa mga event po ni Jerome Ibardome. Nakakalungkot lang na maaga po siyang binawian ng buhay. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa good news para po yan sa isang clones na kung saan ay may concert po sa New Zealand and Australia. Meron po siyang tour. Grabe, this 2027 na po yan ha. 3rd and 4th week of April 2027. So kahit medyo matagal pa naman ito, next year pa, pero syempre mas maganda na po yung maagang inaanunsyo para makapag-prepare ang mga OFW natin dyan sa New Zealand and sa Australia. So sino bang clone niya na may concert or tour dito po sa New Zealand and Australia? Walang iba kundi po si John Jordan Avina. Yes po mga Kadabarkads. Sabi niya nga dito, wow, meron na agad for 2027 Oceania Tour. Thank you po sa inyong lahat ng nagtiwala po sa akin. So grabe lang, 'di ba? Nakaka-proud po mga Kadabarkads dahil iba't ibang panig po ng mundo ang naabot na nitong si John Jordan Avina, 'di ba? And malaki nga po ang kanyang pasasalamat sa programang Itbulaga dahil talaga namang
tumodo po ang sikat niya nang siya po ay tumapak at nanalo sa Itbulaga. Samantalang another important announcement mula po kay John Jordan Avina na kung saan ay siya na lamang po pala ang mag-isang nagmamanage sa kanyang mga concert. Nasaan na po kaya yung kanyang kapartner, no? Yan po yung katanungan ng mga Dabbercads at supporters niya. Meron kasi siyang hunter, di ba, na nagmamanage ng mga offer, mga concert niya, pero mukhang iniwan na rin po siya. Hindi ko alam or di ko sure. Sabi niya kasi dito, we would like to inform our clients, sponsors, and followers that I am now independently managing my professional engagements and performances. For future bookings, collaborations, appearances, and business inquiries, please contact us directly through the following official channel. So, John Jordan Avina po na Facebook. Ito yung contact number. Or pwede rin nyo rin siyang i-email sa jenjrdn15@gmail.com. Thank you for your continued support and trust. So wala na pong nagmamanage or wala na pong nagmamando sa kanya mga Kadaberkads. Siya na lamang po yung talagang independently na nagmamanage ng kanyang professional engagement and syempre performances. Ang katanungan nga po ng marami, nasaan po yung kapartner ni John Jordan Avina? Bakit siya na lamang yung nagmamanage nito? Well, hindi rin natin sure mga Kadaberkads kung ano na ba yung nangyari, kung sira ba sila or what. Masyado na po kasing personal yan at hindi na po natin saklaw kung ano man po ang tungkol dyan. Basta ang importante dito siya na po yung nagmamanage sa kanyang mga gigs. Yan po yung official statement. At kung gusto nyo po na maging guest itong si John Jordan, mismong sa Facebook page nyo po siya i-contact. Okay? Samantalang update lang tayo dito po sa TV ratings ng mga noontime show for May 16, 2026, Saturday po yan. So, ang nakuha po ng It's Showtime sa 4 na channel ay 6.3%. Take note ha, 4 na channel. Samantalang sa Itbulaga naman, 2.8% po. 2 channel lang yan ha. 2 channel lang versus 4 na channel. Ganun pa man na kahit hindi po kataasan ang ratings ng Itbulaga mga Kadaberkads, nakita naman natin kahapon, 'di ba? Ang dami po talagang mga sponsors ang dumadagdag sa Sugod Bahay mga kapatid. Andyan yung bagong Daberkads natin, yung Solmiox Advance na iniendorso ni Bossing Bixoto ata, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. Tapos kahapon, bumisita rin po itong si Ma'am Isa Calzado sa Sugod Bahay para po i-endorso naman ito pong Planax na pareha silang ini-endorso ni Bossing Bixoto. So simula na po yan, parami na po ng sponsors. Pag malapit na po yung mga bear months, so naglalakasan na po yan mga Kadaberkads. Kaya okay lang na 2.8% mga Kadaberkads. Ang importante, marami naman nilang sponsors and also marami ang commercial ads. So paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.